Breaking news! Pilipinas, humanda na kayo sa pinakamalaking pasabog na yayanig sa buong bansa ngayong gabi. Kumakalat na ang mga usap-usapan na tila hindi na makapaniwala ang sambayanan sa biglaang pagkawala ng ating mahal na Pangulong Bongbong Marcos. Wala pang kumpirmasyon mula sa Malacanang pero ang buong social media ay nagliliyab na sa tindi ng impormasyong ito. Totoo nga ba ang mga naglalabasang larawan o ito ay isang malaking laro lamang para lituhin ang bawat Pilipino? Hindi pa man humuhupa ang ingay ng unang balita ay heto na at nakabuntot ang mas matinding usapin na siguradong magpapatayo ng inyong mga balahibo. Si Vice Presidente Sara Duterte, handa na nga ba siyang umupo sa trono ng kapangyarihan at ituloy ang laban? Sa gitna ng kaguluhang ito, ang bawat sulok ng bansa ay nag-aabang kung magkakaroon na ba ng bagong liderato na magpapabago sa takbo ng kasaysayan. Ang tanong ng lahat, ito na nga ba ang katapusan ng isang panahon at ang simula ng bagong yugto sa ilalim ng isang Duterte? Mga kababayan, huwag kayong kukurap dahil bawat segundo ay mahalaga sa paglantad ng katotohanang pilit itinatago sa publiko. Abangan ang ating susunod na ulat kung saan hihimayin natin ang bawat detalye ng kontrobersyal na pangyayaring ito. Ang Pilipinas ay nasa bingit ng malaking pagbabago at kayo ang unang makakaalam ng lahat ng lihim sa likod ng mga saradong pinto ng gobyerno. Tutok lang at huwag bibitaw sa pinakamaaksyong balita ng ating henerasyon. Of its raw water supply to reduce decades-long reliance on a single source and ensure reliable service for 7.8 million customers. Alam mo, may nabasa ko ngayon nag-comment doon sabi gano'n, ang tubig ay bigay ng Diyos, pinagkikitaan ng mga negosyante. Totoo yun. Mga kababayan, nakita ninyo, ang mga Pilipino, luging-lugi talaga. Dahil, I'm not saying, okay, na itong si Razon, kundi yung iba pang mga private, yung mga negosyante. Katulad niyan, okay, sa Pilipinas, ang mahal ng tubig, magkano ba ang mga bills sa tubig? Okay? Dapat talaga gobyerno ang may hawak ng tubig. Kaya ako to sinasabi, gusto ko itap tong topic na to nung nabasa ko kanina. Nung pumunta ako sa Austria, pwede kang uminom ng tubig. Kasi galing sa Mountain Alps yung kanilang mga tubig. Directly, pwede kang uminom. Nagbabayad din sila ng kanilang mga bills for sure. Pero mga kababayan, yun ay ang nagpapatakbo ang gobyerno. Okay? Ngayon sa atin sa Pilipinas, puro lahat private. Mga kaibigan ni Bangag, kaibigan ng mga previous mga administration, I'm not saying na si Bangag lang. Yung mga nakaraan pang administration. Ngayon, pakabot na itong charger ko palangging. Okay, ngayon, naputol. Alright, ngayon, mga palangga, eto based on experience na nag-travel ako, when you go to Switzerland, di ba, you can drink water sa tap. Sa atin, ang hirap-hirap na ng buhay natin, mga kababayan, lahat pinrivatize, lalo na sa Metro Manila. I believe sa Davao and Cebu, hawak ng local government yan, and that's really good. Pero sa Maynila, sabi ni Rezon, at sabi dun sa article, na magkakaroon, itong Wawa Dam ay tinatarget na magkaroon na mapapakinabangan ng consumers na around 7.8 million Filipinos or household o mga kabayan. My point here, ang amount ng negosyo ng Manila Water around 1.5 billion dollars. Okay? Yung worth ng company. So it's like 90 billion. Tama ba? 1.5 times 60 kunyari. Okay. 19 billion pesos. Tignan niyo yung word ang word yung figures. 90 billion pesos ang worth ng kumpanya ni Razon, ng Manila Water and Ayala. Okay? 90 billion pesos. Is it 90? 60, 90. Correct. Okay? Maliit lang yan. 90 billion meaning, yung ikino-compare ko sa ninakaw ni Bangag, ni Lisa Tanas, ni Sandro, na mga flood control o infrastructure money na in-expose ni Zaldico. We're talking about trillion pesos. 100 billion pesos. Yung statement pa lang ng 18 Marines, 805 billion.
ang worth ng company na nagbibigay sa atin ng tubig from private sector, from that Manila Water, na pakinabangan ng 7.8 million is only 90 billion. Ang pinupunto ko dito, putang ina. Kung gusto ng gobyerno na hindi yan ibigay sa mga private property companies, yung 90 billion, barya lang yan. Bakit ko gusto na ang Manila Water o yung pagsusupply ng tubig dapat i-subsidize o hawakan ng gobyerno? Pwedeng-pwede yan. Katulad ng Austria, kasi 100%. I think government, based on sa mga nakausap ko at nabasa ko rin na almost like 100% gobyerno nagpapatakbo. Sa atin pwedeng gawin yon. Kasi yung 90 billion na worth ng company ng Razon, mga kababayan, syempre, water treatment, pagpo-provide, pag-maintain ng kalinisan, ng supply ng tubig, pwedeng gawin yun ng gobyerno. Okay? At kapag gobyerno na sana ang may hawak, dahil kaya naman natin, 90 billion na ang worth ng company niya. Magkano ninakaw nila bangan? 805 billion, 1 trillion. So doon pa lang sa tubig sana makaalwan na yung mga tao. Ang sinasabi ko, kasi let's say for example, na ang markup nitong mga private companies na ito, let's say lang, kasi hindi ko naman alam yung exact amount, yung figure. Let's say kunyari, ang gastos lang ng private companies for bawat bahay, family of 4, 100 pesos lang dapat ang babayaran ninyo. Dahil ito ay negosyo, instead of 100 pesos a month, gagawin nilang times 10, kunwari, magiging 1,000. Sabi mo na lang times 5. So, 500 pesos. Whereas, na kung ito'y hawak ng gobyerno natin, baka naman pwedeng plus 100% lang instead of 500%. So, kung 100 pesos ang bill mo per month, baka pwedeng 200 lang. Siyempre, kailangan ng maintenance, even though government-owned, di ba? Kailangan ng mga maintenance, water treatment, chuchu-chuchu, logistics, ano pa ba ang mga tawag dyan, mga nagtatrabaho dyan, babayaran, Pero kasi pag private, times 5 times 1,000. Pero bakit ayaw gawin ng gobyernong ito? Pera, negosyo, or pakikipagsabuatan, sige, bigay ko to sa yung kontrata na to. Meron akong 30% dyan. Sino ang lugi? Pilipino. Diba? Yun ang, nakita ko kasi yun kasi tinatanong ko yung mga palangga ko, shoutout sa mga taga-Europa, na pwede bang inumin yung tubig? Kahit nasa CR ako, kay Spokes Harry Roque sa kanyang apartment, umiinom ako ng tubig habang nagsha-shower ako. Ginagawa niyo ba yan sa Austria? Di ba? Kahit na dun sa CR galing yung tubig, iniinom ko kasi galing sa Alps eh. Malinis. Hindi naman porket galing sa Alps ay hindi na yan tinitreat ng mga Austrians. Di ba? So gusto ko sana, that's the good thing, no, kapag nagta-travel ka abroad. Nakikita mo yung difference ng iba't ibang bansa, yung approach. Imagine mo, 90 billion lang ang pesos ang worth ng ng Manila Water. 'Di ba? Pero sa atin sa Pilipinas, kawawa kayo. Pati sabi nga ang tubig ay buhay. Pinagkikitaan tayo, kinakawawa tayo, but syempre mga balita, 7.8 million consumers ang makikinabang. Free ba 'yon ang pakikinabang? Magkano bilang kuryente? Anong tubig nyo? We're talk about kuryente. Okay? Sabi ni Vega Warp, Madam Maharlika, yang si Enrique Razon ay dating tumawag kay PRD saying na sila daw na oligarchs ay own daw nila ang Malacanang at ang gobyerno ng Pilipinas. Sinabi niya ba yun palangga? Si Norway din pwede mong inumin, sabi ni Ruby Valle. Diba? Magkano ang bill ninyo? Mag-comment kayo dyan. Magkano ang bill nyo sa tubig monthly? Sa Singapore din po, potable ang tap water. The government invests in advanced water treatment facilities. Sabi ni Kato B. Sabi ni Melvin, ate, yung mga yan, nagbabayad pa kami para sa water recovery from the waste. Pero wala yan ganap. Kaya lumalabas ang Pilipinas, pinakamatinding ocean polluted sa buong mundo ngayon. Good point pa nga pala nga. See that? Ganito kasi pagbangag ang gobyerno mo. Okay, sabi ni Jennifer, si Coricong ang nag-umpisa sa lahat ng mga collaboration na yan. Ayun na nga. Magkano tubig nyo? Sabi ni Celeste, 3,000 po kami from Prime Water. Yung may-ari niyan, mga Hudas na Villar o Prime Water, 3,000. Imagine mo.
dapat ang babayaran nila baka 500 pesos lang yan. Kung yan ay paghawak ng government. Diba? So yan yun. Yan, excuse me. Yan yung impact, mga kababayan, kapag bangag ang inyong presidente. Mahal ngayon, ang sasabihin niya, huwag kayong mag-alala, kontrolado, normal lang. Ano sabi niya? Normal lang ang mga presyo, chuchu-chuchu. Eh ngayon, nagsitaasan na. Kawawa ang Pilipino. Kawawa kayo, sabi ko nga, yung below, yung mahirap, yung nasa middle class, below middle class, ang mga swerte lang, yung may mga malalaking negosyo, yung mga magnanakaw, mga kababayan, kasi yung ginagawa ni Bangag ngayon, Band-Aid solution, ang yung mga ayuda-ayuda niya, dapat noon niya pag ginawa, dapat you expect the worst scenario kapag ikaw ay presidente na pwedeng mangyari na magkaroon ng kaguluhan. Eh hindi nga nila pinaghahandaan yan kasi abala sila sa pagnanakaw. Abala sila pag i-impeach kay Inday Sara. Yan ang pinagkakaabala ng Bangag ninyo. Yung mga ginagawa nilang ayuda. Puro pangako, chuchu-chuchu, di ba? Dapat, ang sabi ni Bangag, kailangan alagaan natin ang mga fisher folks. May mga, di ba, nung in-interview ko siya, ang ating mga farmers. Magsasaka, tama ba? Magsasaka, mangingisda, chuchu. Kaya palakasin natin para maging Singapore-like tayo. Alpot ang botomesa. Ano nangyari? Nasaan? Diba? Dapat sa ganitong panahon, sa ganitong kaguluhan, ang ating bansa ay secured when it comes to agriculture. Hindi na dapat tayo nag-i-import. Dahil ngayon, tumaas ang dolyar. Eh sana ako yung mga storage na pinangako sa mga farmers like onion, di ba? Naging issue yan noong 2022 nung nagmahal ang sibuyas. Dapat ang mga magsasaka talagang binibigyan ng prioridad. Yung mga lupa na pinabayaan ng ating mga kababayan na nag-OFW, nag-abroad, dahil walang tulong ang gobyerno, dapat yun ang inuna ni Bangag. Na pauwiin ng mga OFW, bigyan ng pautang, zero interest, basta magkaroon lang ng magkaroon lang ng, bigyan ng punla, ng binhi, ng abono, kung ano-ano pang mga ayuda ng government, not free, but zero interest, para ganahan ng ating mga palanggang OFW kaysa magpakatulong nandun sa Middle East at iba napapatay pa at ngayon napapauwi na walang pag-asa pag-uwi sa bahay dahil wala naman ayuda ang gobyerno para tulungan sila ng panghabang buhay, di ba? So dapat ang ginawa ni Bangag, pag-upo na, dahil yun ang pinangako ng putang inangiwi na yung addictus na yan, pinautang ang ating mga farmers, ang ating mga lahat ng pwedeng pautangin ng zero interest, yung mga lupang nakatiwangwang, patamnan ng lahat, bahay, kubo, kung ano na mga agricultural products para maging sufficient or magiging stable ang buhay natin para sa hindi ganitong gera sa tayo pupunta. Ang bigas, ini-import natin. Ano pa mga ini-import natin? Ang asukal, ini-import natin. Eh, ang dami mga asukarera dyan. Asukarera di Maharlika sa iba't ibang mga probinsya na dapat tulungan itong ating mga farmers. Wala, mga palangga. Ang sabi ni Bangag, ika-cancel, isususpend muna natin yung excise tax sa chuchu. Hindi naman, pabago-bago, titignan pa natin. Kasi yan ay dinidiktahan ng kanyang mga kasinghutan na mga business partners niya sa pagnanakaw sa kaba ng bayan at pagnanakaw pagsasamantala sa mga consumers. Yan ang katotohanan, mga palangga. Kaya tama yung sinabi kanina ng analyst na yun, nasa state of emergency ang ating bayan. Kaya kaluluoy talaga kayo, mga palangga. Sobrang kawawa, lahat kayo, truck drivers, lahat ng drivers, mga nagtitinda. Sabi ko nga, kaluluoy talaga kayo kasi pinapabayaan ninyo na ang Bangag na nagpatuloy sa pagnanakaw, sa pagsisinungaling dyan sa ating bayan. Pinangako ni Bangag, naalala ko na yung interview ko siya, palalakasin natin ng mga local production. Chuchu, bigyan natin ng irrigation. Sabi pa nga niya, di ba, lagi yung sinasabi, farm to market roads. Asan na yung budget dun sa market, mga roads, sa mga infra? Ninakaw ng jutang Genemes na pamilya niya na dapat, sabi ko, kahit 10 ng buhay nila, pamilya nila ay kulang pa, kahit dikdikin mo sila, kahit gawin mo silang bopis, mga kababayan, wala.
Dahil ang pangako ni Bangag, sama-sama, na, di ba? Mga pa-emote-emote niya na mga windmill bullshit. Nabudol talaga tayo big time. Kasi kung ginawa ni Bangag yung mga pinangako niya, during the campaign at nung mga interview niya, naayusin natin yung mga storage facilities, chuchu-chuchu. Wala, gagawin nating Singapore, chuchu-chuchu. Wala. Kasi abala sila, suportahan natin. Bila ko pang naalala, Marlica, tignan natin, suportahan natin yung mga SMEs. Small, medium enterprise, chuchu-chuchu. Paimbitahan natin yung mga investors, chuchu-chuchu. Putang na, paano papasok ang mga investors? Sabi nga ng US, department, di ba? Na ang talamak, ang red tape sa Pilipinas. Pagpasok mo pa lang, ang mga nangingikil, bonggang-bongga ang mga hinihingi, multimillion. Kaya paano papasok ang mga investors? Lalo na ngayon, sa gitna ng bang. May papasok pa bang investors sa atin? At gagawin na hub ang Pilipinas kapag nagkasundo. May papasok pa ba na investors sa ating bayan, mga kapalangginging? Wala na. Bagsak ang pera natin. Nagtaasan na lahat. Di ba? Ano gagawin ninyo? Patanggal nyo na yung bangag na yan. Dahil abala sila sa pag-politicize, politika sa atin na mga nagsasalita like me, Inday Sara, Harry Roque, PRRD, pinakidnap ng hayop na bangag na yan. Tapos ngayon, sabi ko nga, kawawa talaga kayo. Magkano dollar na ngayon? Diba? 60.10 no nakaraan. Kaluluoy kayo. Ano gagawin natin, darling? Oh, narinig ko sa Davao pwede inumin galing ng gripo, nandoon nakatira po ako. Oh, 'di ba? Well, when you talk about sa New Zealand, $35 lang daw, oh. Sabi ni Asila Car, $35 lang. Tingnan mo, napakamura. Sabi ni Dens, 1.3 daw yung binabayaran niya. Nako, tubig namin 3-4 na lang sa loob ng bahay, 2,000. Nakita ninyo? Sa Davao ba pwedeng inumin? Nung bata ako, wala naman kaming water supply. Sa balon lang kami, deep well. Di ba, kinuwento ko yun sa inyo, nakahiwala yung pang-inom, nakahiwala yung panlaba. So, wala kaming binabayaran kasi ng time na yun, medyo malinis pang kalikasan. Spring water. Minsan, punta ka lang pupunta kami ng bukid, may nadadaanan kaming burol. Is it burol? Yung mga lumalabas sa lupa ng mga tubig. Gaganon ka lang. Gaganon. Diba, ng mga bata tayo sa probinsya, mas malinis. Ngayon, andyan ang mga damuhong mga negosyante. Pinaghuhukay na ang minahan. Lahat na lang, ambot, anong gawin natin, mga palangga. Sakupin na lang namin kayo, diba? Sabi ko sa'yo. Madam, sa Prime Water, 355.6 minimum with tax dito sa Bulacan, sabi ni Michael. O, diba? Sabi ko nga sa inyo, kung maayos ang gobyerno natin, tayo na yan, water and power, katulad dito sa Pilipinas, sa Amerika. Although sa Amerika, hindi naman 100% talaga na, tawag dito, na government, owned, may private, partnership din, but at least controlled. Right? ETL case, yes, bukal. Tama, yung mga bukal nung unang panahon. Wala kaming bill ng tubig nung unang panahon eh. Pumupunta lang kami doon, mayroon kaming balon na talagang, I don't know kung bukas pa ba yung mga balon na yon. Sa Bisaya, talagang yung tubig umaagay, talagang sarap, malamig-lamig. Minsan iniinom pa namin yung tubig ulan. Sino nakainom sa inyo yung tubig ulan? Meron kaming mga sahuran, yung alibi. Alibi, yeah, tama. Anong alibi sa English, palangga? Alulod. Di ba? So, yung mga tinutuluan mayroon kaming tubig ulan, may tubig, may marumi, yan ang mga ganon. Malinis sa tubig noon. Ngayon, lahat ay pina-privatize na. Kasi nakikita nila na pwede lahat nilang pagkakwartahan. Kaya kawawa talaga ang Pilipinas nating mahal. Kaluluoy talaga tayo, OFW ka man, maliit ka negosyante, kaya grabe talaga sabi nga, malupit ang epekto nitong bang. Even before the bang, ang hirap naman talaga ng buhay ninyo dahil sa pagnanakaw sa kaba ng bayan ng mga bangag. Wala na silang ibang ginawa kundi magnakaw, ubusin ang pera ninyo at ilalaan sa iba't ibang mga bansa. Samantalang kayo, nga. Sobrang nga, mga kababayan, kaluluoy man ang ating mga palangga, mga OFW. Ang dati, kahit na sabihin nyo
Sabi ko nga, you talk about mataas ang dolyar from 556. Diba? Kung nagpadala ka ng $500, 56 per bawat isang dollar. How much is that? Like 28,000. Now $60, 30,000 na. 500 5 times 6, 30. So that's 330,000 pala. Taas ang taas ng presyo ng bilihin. Kaluluoy kayo talaga. Sobrang kawawa ang ating mga palangga. Kasi syempre lahat ini-import natin. Yun nga, fuel. Yung bigas na dapat sa atin na nanggagaling yan. Yung mga gamot ninyo, syempre tinatransport yan. Okay? Imbis na tayo na ang mag-manufacture ng mga gamot. Food, mga dilata, di ba? Lahat. Kaya sabi ko, anong gagawin natin? Ngayon, nakaipit na tayo sa gerang ito. Anong gagawin natin? Dapat tanggalin ang isang bangag na nagsasabi na ang mga teachers, kayo ay nagluluto ng 1 toneladang pansit. Isa sa mga trabaho ninyo, nagluluto kayo ng 1 toneladang pansit. Ano ang pumasok sa utak ni Bangag? Bakit yun ang binitawan niya? Ibig sabihin, sabog ang kanyang utak. Kaya hindi niya ma-compose yung mga, yung mga with sense na mga usapin. Kasi nga, bangag na si Bangag. Di ba? Kaya na lang ganun na ganun ang kanyang mga pananalita. Ganun na ganun ang tirada sa mga Duterte. At by the way, napanood nyo ba yung interview sa SMNI ng Japanese na activist researcher na si Shokiji Fujiki? Diba? Yung salta sa UN. Mga kababayan, napakaganda ng interview. Kasi diba, nag-viral yun. Ako nagpa-viral yun ng bonggang-bongga, ha? O, yan. Acknowledge yun naman ang alindog ko. So tayo nagpa-viral niyan. So na-interview siya ng SMNI, kaya daw niya nabanggit doon sa UN dahil nakita niya yung mga nakita din natin doon sa kanyang speech, 'di ba? Na dapat si Pangulong Duterte ay litisin sa kanyang sariling bayan. At I hope magkaroon ng bunga, mga palangga, yung pag-call out ni Fujiki sa ICC na supposedly ay nagbibigay ng proteksyon sa mga human rights, chuchu. So sabi ni Fujiki doon sa interview sa SMNI na sa Japan at sa France, I think sa France-based siya, na nakikita niya talagang tumutulong siya sa mga biktima, not only may mga binanggit siyang bansa, but mga Filipinos daw sa Japan na tinutulungan niya when it comes to sa ganitong klaseng mga naaagrabyado. And it's really good na mayroong Japanese citizen, okay, o Japanese personality na idinala sa UN o sa international stage ang tungkol sa issue ni PRRD. Kasi si Bangag na